Minds, no? Pwede nilang ihuli actually dito si Lance if ever. But I do like yung Lapu. Pero mas okay kung uuna muna sila ng gold lane considering na wala ring hero pa dito si Benny Cutie. You mentioned the carry, which for me is an imminent threat lalo kung magta-triple. Back up agad sila dito ng mga tanky heroes. And as I mentioned, dito pala lalabas sa Red 4 ang Harit. So may possibility ng carry or Moscow for Benny Cutie. Claude is also an option, although medyo matagal na considering na naka-Zushin and YSS pa sila. So baka mas piliin nila yung Moscow route as safer one. Pero wow! Okay. Carmela for Chakno. So Save setup-wise, yes, kaya. Pero up against a sobrang disruptive na lineup for Twisted Minds, medyo ang hirap yata. And if I remember, kailangan dumikit ng gusto ng isang Carmilla to actually survive or to actually maximize yung bloodbath na meron siya. Considering na may Akay, may pang-push, meron pang real world manipulation. Parang ang lagkit sa feeling ko para dito sa Carmilla. Tapos bliko ng Esmeralda. Saan ito? Wait, Esme Gold? Gold lane? For TNC? I think gold lane nga yan kasi katapat mo Harit eh. Hindi pa tapos ang sorpresa, Joshi Kicks. Kaya nga kasi may shield yung Aerith, may shield yung Eve. Nandiyan din naman yung range from the YSS, may pang tower lock sila. With that lapu-lapu na sobrang tapang din. For Shield Coach din. Bonjan, shield din. Oo nga eh, puro shield ang ang pupuhunan dito ng Twisted Minds. Men, ilang beses tayo nakakita ng mga experiment sa likod ng isang Yishun Shin at isa to sa mga bago, Esmeralda. Gold lane! Hindi pa pala tapos ang sorpresa ngayong linggo. And moving forward with this kind of draft, Joshi Cakes, early, para bang papabor ba ito para sa Twisted Minds? So pwede rin naman balansin ng TNC. I mean, kailangan kasi ng items ng Esmeralda para maging, that's a golden Esmeralda ka for Benny Cutie. So, at least makukuha niya ng maaga yung mga items niya. Pero kung early game kasi yung usapan, malaking bagay yung level 4 ng Twisted Minds. Kasi if you are TNC, you don't wanna mess around an Akai sa objective. So, ang magandang gawin ng TNC is yung trade-off sa gold lane. Tignan natin kung paano nga ba ang kanilang magiging galaw at palitan. Pasok muna tayo sa Land of Dawn for match 1. Game number 1, it's TNC Pro Team laban sa Twisted Minds. Balikan lang natin ng konti. So early, safe to say for Twisted Minds, mas madaling i-execute. Yun pa naman yung nasa Infinix Keys to Victory natin. Na tila ba, kung ikaw ang TNC, gusto mo sanang i-limit yung objective game here for Sensui. And included dun yung mga pagong. Yan eh. Parang ganda na sinabi mo, no? Napakadaling pagganahin. Plug and play lang. Ang Twisted, ang TNC kasi medyo ang daming palabo. Kumbaga, ang daming seremonya na kailangan mong... Ang daming sahog. Ang daming sahog na kailangan mong punuan dito. Pero ito na nga, may mga pagsalubong na kagad na ginagawa si Kaloy at Chaka. Pero wala, magkukumustahan lang yung dalawa na yan. Tama naman. Pero considering na Carmilla ito, Joshi Cakes, where can we expect talaga na magpa-pop off ito? Kailangan niya pa mag-wait ng kanyang ulti, right? Oo, so level 4 dependent din naman ang TNC. So, yung ultimate niya can be layered with the Mountain Shocker. Maganda yung stun na pwedeng gawin. Damage is also present. Pero dito sa gitna, Kaloy, kamuntikan lang mabigyan. The poke battle, nananalo ngayon ng TNC. Alam mo, nahihirapan ako dito no, sa pang-burst. Kasi normally kapag meron kang Carmilla, dapat instant eh. Dapat makakuha kagad kayo ng kill. Dapat ma-burst nyo kagad. With Lance's hero ngayon, yung Zushin, medyo matagal to eh. Parang, siguro ang goal lang nila, mabit-bit lahat, di ba? Parang ganun, kapag natalian. Kailangan ma-chain niya eh, kumbaga. Yung chain reaction, kumbaga, na tinatawag. And for me, ang magiging call later ng Twisted Minds is to just disengage and hindi muna tayo makakita agad ng mga asim moments. And instead, bago tayo magpagong, nakikita pa rin natin, both of them still eyeing out kung sino nga ba yung mga pwedeng mabigyan. And checking out onto the gold lane. Interesting, medyo matagal na tayo nakita taga ng Harit onto Esme, pero sa gold lane pareho is something new ulit ngayong season. Oo nga, harapan sila doon eh. Nahihigupan lamang ng mga shield. Alam mo naman ang Harit, kada dash may shield eh, di ba? Meron. Pero sa ngayon, sisimulan muna natin ang unang pagong. Nandiyan agad ang Twisted. Okay, Mountain Shocker nagamit habang nilulong manipulation ng malaki. Shot and Sui with that turtle. Flicker, nagamit na rin ni Kaloy. Andun yung heavy spin. Lance with the flicker. Pero susunod si Lance. Andun yung beacon. Pinipin din si Sui. Pero ang tanong, makakaya pa. Doon dami siya TNC. Yes, sir! Zaida with the first blood. Ngayon, sila nubo na rin si Zaida. At nakadalawa pa. Oh my goodness! Si Benny Cutie, hinahabol itong si Sean. Kailangan na mag-flicker ni Sean.
at napakagandang simula para sa TNC. That's 2 kills plus a flicker exhausted para dito kay Lashon. Akala ng Twisted Minds na makakataka sila ng mabilis, but because of TNC's lineup na kaya nilang chase down, si Zyda, may movement speed yan, may mga dash din, si Lancy may Crimson Beacon, and even si Benny Cutie, mabilis yung movement speed niya, even iniwanan na nga niya itong si Nosha doon sa bottom lane. Ito yung lakas naman ng TNC, chase down and yung mga extended team fights. Kasi hindi na naman ganun kadaling i-burst down ang members ng TNC considering the lineup na meron ng Twisted Minds. Maganda na sana yung idea na after objective, kakalas na lang, magdi-disperse na lang, pero because of them na wala pang item at hindi pa kayang pumatay at the moment, na maximize lang ng TNC yung situation na yun. Tama, and considering na nagamit na rin kasi ni Sean earlier yung RWM, so hindi nila afford yung mga extended na babad. Considering for TNC, yung talaga yung pinaka-strength nila, and for Lancy, mas gusto niya ngayon dikit-dikit kayo nasa harap niya lang. Ngayon, babalik tayo sa maaga rin pagsama ni Benny Cutie na mga ganun. Wala man siya sa support, wala man siyang nakuhang kills, but considering na kaya niyang i-force in an instant yung mga flicker version, maybe a hard time para sa Kaloy and Sean tandem sa pinaplano. mid at may plano sa may bandang baba. Okay, si Sui, sumisilip na yung panda dito. Lancy makakatunog. Tumalo na agad? Na napag-examine force, pero hindi fully ma-maximize ni Nosha. Na-exhaust yung ultimate dito. Actually, pwede na sila mandalahin ng TNC kung gugustuhin nila. Pero sabi nila, okay, kalmahan lang muna natin 13 seconds para sa ikalawang pagong ng laban at pumipwesto na magamit ang unan. That's a big rotation coming on Twisted, considering na nag-exhaust din sila kahit papaano ng mga ultimates. Pero bagong lahat, syempre tutungo muna tayo dito sa pangalawang objective. Sisimulan ulit, ipupul lang ni Suzui sa labas yung pagong. Eh, nakakatake na muna. 8K ang buhay. Lancy ay nandito na rin. Pinaplag niya na yung lang. Pero ngayon, Datsu? sino ang makakakuha? May heavy speed pa rin. Nakuha pa rin ito ni Sensui. May si Benny Cutie sa may madalikon. Sean, kailangan na rin kumatras. Bravest fighter, nagamit na rin ni Lansu. Pero tiba-tiba ata si Benny Cutie sa mga shield na meron dito ang Twisted Minds. Ay, no, sir. Hindi. Kasi si Chato nakuha noon. May pagbalibag din nagagawin pero nagamit yung Purify dito ni Lancy. Bibit-bitin with that lantern. Pero aatras na muna dito ang Twisted. Ang naging casualty lang. Walang iba kundi si Sensui. And all of them happened while itong si Zyda ay kumukuha at nagnanakaw ng mga bomb doon sa kabilang side ng mapa. Confident enough na siya na yung damage ni Lancy ay kaya nang pumatay ng isang Akai at the moment. Normally naman kasi, hindi pa ganun kakunat ang isang Akai kapag simula ng laban. Kailangan pa niya mabuild yung Radiant Armor niya. And Radiant Armor lang ang pinakamahalagang first item na pwede niyang i-build dahil doon sa threat ng isang Zeus and even ng Esmeralda, masakit din yan. Meron siya ditong Molten Essence, pampabilis ng kanyang pag-clear ng mga jungle camp. Yun din yung isa sa pwede. Up next, yung Radiant Armor nandyan na. Pero up na rin kasi para sa side ng TNC for Trimar, yung kanyang War Axe. So, pag sumama na siya sa laban at pag nagprayo ng Radiant Armor itong si Sensui, siya na yung mananakit ngayon. Oo, at i-expect talaga natin na more on a decisive team fights ang gagawin lagi ng TNC Pro Team considering na yun yung strength din nila. Yep. Sinabi natin ng Twisted, nasa kalasaning kalamangan pagdating sa early game. Pero with what's happening, TNC, they found the plan na somehow balik na rin at sila pa yung lumalamang dito, Burrito. Okay, tsaka napapansin natin na ito si Silent napakaganda at sobrang accurate ng paggamit niya ng kanyang mga Mountain Shocker. Kanina ay napindot niya and sobrang natatiming niya to. Bilang na bilang niya yung cooldown kasi after mag-cooldown yan, buhay na yung ikatlong bagong. So pwede na uli silang pumwesto at mag-antay kung anong gagawin ng Twisted. Gusto ko yung meron tayo counter sa jungle resource stolen at malaking bagay yun kasi mamaya nakakadagdag yun sa pangdadali kay Sensui. Not necessarily meaning na yung turtle lang naman yung pwede mong i-contest but also yung ganitong mga aspeto talaga yung pwedeng inalamang ng TNC. Na-force yung flicker dito ni Kaloy. Ngayon, nakakalahati na yung buhay ng Pagong. Guguba ni Trima rito. Siya ni Yoyo. Lansu? Pasok din si Lansu. Nagamit yung kanyang Bravest fighter. Lumiko. At sa may madalikuran, meron si Sensui pa rin nakakuha ng Pagong. Ngayon ay magpagtutulong-tulungan na ata si Kaloy doon sa may madalikon. Kailangan naman si Sensui pero nandun si Berikit at mahabol pa. Ayaw nila tantanan. Nagamit na rin dito yung river manipulation. Makakatakas at makakalpat si Lancy. Buhay itong dalawang miyembro from TNC habang ito na naman si Zyda umaagaw muli. Pero si Sean ay nakakuha. Siya ang nakasecure ng purple na yun. Okay, multiple hits. Although si Sean nakuha niya purple ba, parang silver lining na yun. Considering na si Sensui nakakuha ng pagong pero namamatay din siya. Oo, kasi ang nagiging deciding factor for TNC, hindi sila lalaban ng objective-objective. Lalaban sila after the objective. And for the longest time, for three times na nangyari, pinapanalo nila lahat ng yun. For Twisted Minds, nami-miss out natin yung
sanang agresibo na Kaloy, na Kaleya, yung pick-up sana. Unfortunately for them, wala nga burst. Dahil Eve, yung kanilang mid lane. Now, look at that differential on the gold para sa dalawang junglers. Diba? That's 2.5k na lamang ng isang Yisun Shin against an Akai. So kahit pa hindi siya nakakuha ng neutral objective, nakakaagaw, nakakanakaw, nakakakill. That's a 302 Yisun Shin. Yeah, bigay mo na objective. Sige, utility jungler ka. Pero it's all about the number and kill sa lahat. Equally distributed dito for TNC. Lahat sila na-activate dito. Yun nga eh. Tsaka ang magiging problema dito mamaya ng Twisted Minds, may kakampusan din yung damage nila eh. And napakahirap dito para sa isang Benny QT. Paano nila i-burst to? Paano nila pipigilan? Paano nila tutunawin ang isang full item na Esmeralda? Di ba dun pa lang mag-i-expend na sila ng napakaraming ultis, napakaraming spell. Yes. What more yung 4 na miyembro pa ng TNC? Yeah, may panggagalingan naman ng damage. Looking at our chart, damage daw topping off dito si Sean. Pero problema with Sean, sabi nga natin, may specific time frame lang na magsashine yung even. After the RWM, sobrang vulnerable niya sa atake. Ngayon, para sa TNC Pro Team, nakala natin kanina baka mahirapan sila kay Esmeralda Gold. Pero yung beauty kasi dito is na-funnel din nila halos lahat dito onto Zyda. And even Lancy na kayang lumasit. Kung considering na well-formed sila, baka nga mamaya naka-Sky Piercer na to eh. The good thing for Twisted Minds is that hindi ganun kalaki yung disparity when it comes to Team Gold na nakuha nila. Dahil din yun sa objectives na nakuha ni Sensui from time to time. Pero this time for TNC, ito na yung oras para ilaban nila yung objective. Although, naka-assassin sila, ang pwede mangyari, mag-turn yung TNC kapag humawak na si Sensui. Ayun na, 11k yung buhay ng Lord. Benny QT ay umaatabay lang sa may bandang likod. No shot, tamang dash. Andun yung nakamula sa Lord. Pero masok na with that falling storm moon. Sinumaka ko ng Lord! Si Sensui pa rin! At ang kanyang instinct. Ngayon, nagamit na rin kagad yung ultimate dito ni Kaloy. Pero mamamaalam din siya. Si Chakto at ang 4 na, actually 5 miyembro yan. Kaya lang makakakuha din sila. So bago siya tumumba. Pero hindi pa tapos si Benny QT dito. Falling storm rin, nagamit din niya. Hahabulin pa ba dito si Sean? Andun yung kanyang mga pokes. Pero si Chakto ay nakaantabay. Side as well. Kukunin na muna nila yung catapult doon. Pero si Benny talagang lumalalim. Decidido ito si Benny, ha? 2 for 1. Tapos, multiple hits pa yung na-accomplish doon ng TNC. Napaganda rin kasi nung zone na ginawa ng Twisted Minds, even though na may chance ang TNC na pumasok doon, even Zyda with the traceless in. Pag ginawa naman niya yun, ma-overwhelm siya sa crowd control. But Nosha and Sensui, Naku. Napaaga ata yung Zaman Force. Ang isa sa nitingnan ko dito, yung timing talaga is a bit off, pero grabe yung timing Benny, na Benny, Benny Cutie sa likod, Falling Star Moon, papasok. Uy! Uy, naku po, natulaw kagad! Andun na rin yung Tsunamis na bilang follow-up! Sa harap? At ito na yung counter-engage mula din sa Twisted Minds. Wala na kagad si Benny Zyda. Cutie, pero buhay pa rin si Lanzo na mag-examine force. Takbo Ayan na din na. ng mga miyembro na TNC! Andun na rin yung heavy spin! Kailangan matras si Kaluya, baba na kanyang buhay, pero yung recuperation na gamit din! Lanzi buhay pa! Kailangan niyang umatras! 3 miyembro ang natitira para sa TNC! At makakabasag na Tori sa itaas! What a Twisted. play! this is a clapback from Twisted Minds. After getting those neutral objectives, naghihintay lang sila ng oras and this is the perfect time to clap back against TNC. Nung moment na nakabuild up na si Sensui ng sustain items niya, nakakatangke na siya ng mga damage output from TNC. And not just that, even Sean, masyado nang masakit yung damage niya. Even Benny Cutie falling down. Look at Nosha though. Okay, Purify nagamit kasabay pa nga ng Curse of Blood. Ay, grabe Pero hapon. andun yung Tsunami Slam. Kailangan mag-traces dito ni Zyda. Nosha! Pero sino una mapupuruan si Nosha ka ata. Yung isa sa mga main damage shield ni Twisted. Mapapaalam na rin si Lanzo. Hindi pa tapos si Benny sa pananalasa. Kailangan naman to si Kaloy. Si Sensui, kukunin niya yung kanyang purple kasi alam niya for sure na ito ay target din ng CNC. Pero kakalmahan muna ng Twisted Minds. Ipapahimay ko pa lang sana Joshi Cakes yung naging lamang ng Twisted. Pinura na naman ng TNC Pro Team. You know what? That's a good fight for TNC na alam nila din kasi na mataas yung team fight ng lineup na meron sila. If the Curse of Blood connects from Chakno, lahat pwede nang pumasok ng bara-bara eh. Pasok ng Mountain Shocker, pasok si Trimar sa likod, pasok si Benny sa likod. I mean, daming freedom ng mga members ng TNC every time na maikakas ni Chakno at kokonekta yung kanyang Curse of Blood. Meanwhile, for Twisted Minds, kailangan pinpoint yung mga skills na meron sila. Kailangan malayer ng tama yung pasok ng Sensui and even ni Lanzu and even ni Nosha. Kasi once na mamali lang ng timing ang Twisted Minds, sobrang punishable ng TNC. Yes, there is no room for mistakes if you're Twisted Minds. Considering na sabi mo nga, it's all about the timing. Na kanina,
Actually, first time kong makita na maganda yung initiation ni Sensui. Sa wakas, yung heavy spin na gamit Yup. onto chase or pwede rin attempt na makapag-ipit instead of just focusing your ultimates dito sa Lord Take na ngayon Kita. sinisimulan. Nakita, might be a reset, pero Sensui na even doon sa gilid, Okay. pati si Zaida, Latsu. Zaida! Very good, napakasakit yung damage! Abot! 2v1, ladies and gentlemen, parang may Lance, buhay pa ba siya? Hindi. Kasi makuha na siya ng 3-mark ngayon. Ilalaban na rin Twisted Mind na mag-examine force. Si Nosha! Iba with that Nosha! vengeance, pero si Nosha ay nagwawala! May makuha Buhay siya ng pa! kill. 3, 4 ang tutumba. Buhay pa! Buhay pa rin si Nosha, ladies and gentlemen. Pwede bang humabol si Kaloy? At si Chuck Noy napakonceal na rin. Kailangan umatras na dito ni Chuck dahil ang Twisted Minds diretso ata sa gitna target nila. Apat agad na natanggal at ngayon, dire-diretso lang ang tingin. We're talking about the pinpoint layering and now Twisted Mind goes in! Ito na ata ang twist na inaantay nila. Ilalayo lang muna ni Chakno pero hindi sapat. Yung damage siya para makinilang buhay ng mga minions na. Buti na lang ay nabuhay na si Zaida. Kailangan mag-atrasan ng Twisted. Pwede sila mag-turn doon sa Lord. Grabe yung action na ipinapawalan sa magkabilang kumunan. Yun yung siksik liglig. That is the turnaround that Twisted Minds was actually looking for. Yung isolation na hinahanap din natin for the side of TNC ay nagamit pa ng Twisted Minds. And again, it's all about the perfect spot kung saan nila ilalapag yung RWM, kung saan papasok si Lansu. And Lansu getting that kill against Zaida very early on the premature Lord fight. Doon pa lang nakuha na ng Twisted Minds yung panalo, and now ballooning up the lead to 1.8k. May Lord na naman sila and they could possibly end this game. Ito yung maganda sa kay Lanzo, itapon katawan as long as hindi nga nila kaya sabayan harapan si Zaida, hiwalay mo, di ba? And naka-bonus pa dahil napatay niya. Looking at the items here, Josh, guys, sino yung pwede na nating i-pinpoint? Isa na lang ang kailangan ni Zaida dito para mag-lock item siya. And look at that, that's a 4k halos na gold lead ng Yizun Shin. But then again, for TNC, hindi nila maipalo yun. Bakit? Because of Lansu, na kahit sino from the side of Twisted Minds na pasukin lang yung YSS, ma-force yung Traceless, pwede nilang bigyan. Damage is present. Look at Son, may Divine Glaive na rin siya, may Glowing One, may Wishing Lantern. Hindi na problema sa Twisted Minds yung damage. Hindi na lang freedom ang nasa TNC ngayon, ikinukuha pa rin ito Kaloy? ng Twisted. Okay, ngayon si Kaloy yung babante na. Si Sui naghahanap ng magiging target niya. Lansu. Pero Tori lamang ang magiging pwede rin yung Twisted. Mamamatay na rin yung Lord sa may bandang gitna. Ngayon, transition pa sila sa may top lane. Masyado pa malayo yung minions. At kompleto pa rin naman ang TNC. Pero kakalmahan muna ng Twisted. Ito ay round number 2 na. Okay, liliko naman sila ng attention dito. Nag-jump in na, sunod sa aming kinasa. Very cute yata magiging target nila. Nagamit yung Curse of Blood. Pero isa lang ang tinamaan. Yung RWM. manipulation mula dito. Sakit din, oh. Damage! Lansu! Pero doon si Lansu papasok na. Natali! Ayun naman si Very Cute. Buhay pa rin naman. Nakasayang! Pumasok na rin si Lansu mga kaibigan. Si Chuck Mambay na maalam din. Heavy speed. Ilalo nyo dito si Very Cute. Ngayon magta-power lock na ata si Nosha at buong umunan. Not Twisted Mind ay ready na tapusin ang laban na to. At game number 1. Ilista mo na sa minds. Twisting the game into their favor, Twisted Minds takes the first blood, first game laban sa TNC Pro Team. They clearly know their win condition. Get the objectives as early as possible, kumuha na ng item.